Halos 7 taon na ang nakalipas, inalis ako ng aking pamilya sa kanilang mga buhay at pinalayas ako mula sa bahay. Ako ay 29 taong gulang at noon ay 22 pa lamang ako, at hindi pa ako sapat na matatag sa pananalapi upang magrenta ng isang apartment para sa aking sarili. Ang nangyari ay sobrang biglaan na wala akong panahon upang maghanda sa anumang paraan, sa mental o sa pananalapi. Ang dahilan sa lahat ng ito ay ang aking kapatid. Ang aking kapatid na si Hana, 37 taong gulang, at ako ay hindi kailanman naging malapit dahil sa malaking agwat ng edad sa pagitan namin. Ikinasal siya sa kanyang kasintahan na si Pete, 39 taong gulang, pagkatapos ng 3 taon na relasyon noong siya ay 27 taong gulang at sila ay kasal ng 3 taon. Nagdiborsyo sila pagkatapos ng 3 taon ng kasal dahil inakusahan ni Hana si Pete na may relasyon sa isa sa aking mga kaibigan. Ako ay nakatira sa aking mga magulang pagkatapos ng kolehiyo dahil kakasimula ko pa lamang magtrabaho at gusto kong makapag-ipon ng pera bago lumipat. Okay sa aking mga magulang ang ganitong kaayusan hanggang sa ipahayag ng aking kapatid ang kanyang diborsyo. Isang araw, bumalik lang siya ng bahay na umiiyak ng hysterical at ipinaalam na naghain siya ng diborsyo dahil ang kanyang asawa ay nambabae sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos ay isinisi niya sa akin ang pagpapakilala ko sa aking kaibigan sa kanya. Ang aking kaibigan na si Emily, 28 taong gulang, ay sinusubukan na magdagdag ng timbang at dahil si Pete ay isang sertipikadong dietitian, pumayag siyang tulungan siya. Ako ang nagpakilala sa kanila at tila siya ang babaeng kinakalunya ni Pete. Nagulat ako sa nangyari dahil kahit hindi kami masyadong malapit ni Emily, alam kong mabuting tao siya at hindi niya papatulan ang isang may asawa. Bukod dito, ang pangangaliwa ay labas sa karakter ni Pete. Siya ay baliw na baliw kay Hana at laging maganda ang sinasabi tungkol sa kanya. Kaya't napakahirap para sa akin na paniwalaan na niloko niya si Hana. May mga duda ako, pero agad na naniwala ang aking mga magulang kay Hana at hindi man lang tinanong ang kahit ano, kahit na wala siyang ebidensya ng pangangaliwa ni Pete. Basta na lamang silang naniwala sa kanyang salita. Pero hindi ko sila sinisisi, dahil pipiliin nila ang kanilang sariling anak na babae kaysa sa kanilang manugang kahit sino pa ang tama. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit sila handang palayasin ako dahil lamang sinabi ni Hana. Basta na lamang siyang pumasok isang araw, nagwala at sa paanong paraan ay nakumbinsi ang aking mga magulang na palayasin ako dahil lang ipinakilala ko si Emily kay Pete. Inakusahan niya ako na sinira ko ang kanyang kasal, at sumang-ayon ang aking mga magulang sa kanya sa kung anong dahilan. Ako ay labis na nasaktan at sinubukan kong pigilan ang aking mga magulang, pero hindi sila handang makinig sa akin, kahit kaunti at sinabi nila na kung hindi ako aalis, mapipilitan silang palayasin ako ng sapilitan. Sa loob lamang ng isang araw, nawala ang aking pamilya at tahanan at wala akong ideya kung saan pupunta. Ako ay literal na umiiyak sa bangketa, kasama lahat ng aking mga gamit ng halos 1 oras, bago ko nagawang makapagtipon ng lakas at pumunta sa bahay ng isang kaibigan upang magpalipas ng gabi. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa kanila araw-araw sa mga sumunod na araw pero hindi ako nagtagumpay. Mabait ang aking kaibigan at pinatira ako sa kanyang bahay hanggang makahanap ako ng apartment para sa aking sarili. Sa kasamaang palad, matibay ang desisyon ng aking mga magulang na ako ay mali at responsable sa diborsyo. Sinabi pa ng aking ina at ama na sila ay diskustado sa aking ginawa bago ako pinalayas na hindi naman makatwiran dahil hindi naman ako ang nambabae. Blinok nila ang aking numero kaya hindi ko sila makontak kahit kaunti at noong sinubukan kong bisitahin sila, nagbanta ang aking ina na tatawag siya ng pulisya kung hindi ako aalis. Pagkatapos nito, sa wakas ay napagtanto ko na seryoso sila dito at talagang sinisisi nila ako sa nangyari. Hindi ko alam kung bakit ako nagulat, dahil palaging paborito si Hana ng aking mga magulang. Hindi kailanman binalak ng aking mga magulang na magkaroon ng pangalawang anak, kaya't palagi akong napag-iwanan. At kahit na hindi ko ito masyadong pinapansin noong lumalaki ako, hindi ko alam na magreresulta ito sa ganito kalaki. Ngayon ko lang naisip, dapat sana ay nakita ko na ito darating,
Pero sa totoo lang, wala akong ideya na mangyayari ito kahit sino pa ang nasa aking lugar. Sinubukan ko ring intindihin ang nangyari sa sarili ko sa mga sumunod na linggo. Dahil si Hana at ang aking mga magulang ay tuluyan na akong pinutol at wala akong paraan upang makipag-ugnayan sa kanila. Hindi ko rin makontak si Pete dahil blinok din niya ako, na wala namang katuturan para sa akin. Hindi ko siya mahanap dahil parehong umalis si Hana at Pete sa bahay na tinitirhan nila at lumipat sa kanilang mga magulang. Kaya't wala akong paraan upang makipag-ugnayan sa kahit sino sa kanila, kaya't lumapit ako sa aking huling pag-asa upang malaman ang katotohanan, si Emily. Tulad ng sinabi ko, hindi kami masyadong malapit ni Emily, pero kailangan kong gawin ang kailangan kong gawin, kaya't hiningi kong makipagkita sa kanya isang araw at ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Tinanong ko siya kung totoo ang sinabi ni Hana tungkol sa relasyon at mariin niya itong itinanggi, at naniwala ako sa kanya, sa totoo lang. Sinabi ni Emily na nakilala lamang niya si Pete ng ilang beses at sa propesyonal na kapasidad lamang, kaya't wala talagang nangyayari sa pagitan nila at wala siyang ideya kung bakit sasabihin ni Hana ang ganitong kasamaan tungkol sa kanya. Sinabi pa niya na may steady na kasintahan siya sa loob ng ilang taon at nagpaplanong magpakasal sa ilang buwan. Ipinakita niya sa akin ang mga larawan at mas nakumbinsi ako sa kanyang kwento kaysa kay Hana. Wala akong ebidensya, pero alam kong nagsisinungaling si Hana tungkol sa tunay na dahilan ng diborsyo. Pero dahil wala akong ebidensya, hindi ako makabalik sa aking pamilya at, tiyak, hindi ako makakabalik ng walang dala. Noon, desperado akong bumalik sa buhay ng aking pamilya dahil talagang miss ko sila kahit ano paman ang ginawa nila sa akin. Pero sa paglipas ng panahon, nagawa kong mag-move on at magpatuloy sa buhay ko. Nakapaghanap ako ng lugar at ginawa kong layunin ng aking buhay ang aking trabaho upang mayroong akong pinagkakaabalahan at kailangan ko ring bayaran ang mga bayarin. Kaya't ito ang naging mas mabuting paraan ng pagharap kaysa sa basta na lamang magpakalugmok at maging malungkot. Wala akong ibang pagpipilian. Masakit ang nararamdaman ko pero alam kong kailangan kong magpatuloy kahit wala ang suporta ng aking pamilya. Lumipas ang mga taon at ngayon ay mas maganda na ang kalagayan ko sa buhay. Lumipat ako mula sa aking maliit na apartment sa mas malaking isa at nagkaroon ng kasintahan ng 2 taon na kamakailan ay naging fiancé o 1 linggo ang nakalipas. Ang post namin ng aming engagement ang naging turning point para sa akin. Dahil ilang araw lamang pagkatapos ng post na iyon, nakatanggap ako ng email mula sa kung saan na hindi lamang nagpapaliwanag ng buong kwento ng diborsyo ni Hana at nagbibigay sa akin ng lahat ng sagot na kailangan ko, kundi may kasama pang ebidensya. Karaniwan, ang aking fiancé na si Liza, 30 taong gulang, ay nagpo-post lamang tungkol sa amin sa Instagram. Pero ang litrato ng aming engagement ay umabot din sa kanyang Facebook feed, kung saan mas malawak ang kanyang audience. Isa itong public post at maraming tao ang nakakita, kasama na ang aking ex-brother-in-law na si Pete. Ayon sa lahat ng bagay, nakilala niya ang aking fiancé sa isang seminar ilang taon na ang nakakaraan, dahil isa siyang doktor, at nadagdag niya ito sa Facebook. Ganito niya ako natagpuan. Napakaliit ng mundo at sa unang pagkakataon ay masaya ako tungkol dito. Nakipag-ugnayan siya sa akin ilang araw pagkatapos naming mag-post, pero sa halip na mag-message sa social media, nagdesisyon siyang magpadala ng anonymous na email. Ipinaliwanag niya kalaunan na ginawa niya ito para hindi siya makaramdam ng weird sa ginagawa niya. Dahil ilang taon na rin ang lumipas mula nang magdiborsyo sila at ayaw niyang magmukhang isang talunan na hindi pa nakakapag-move on. Bukod dito, siya ang unang nag-block sa akin. Kaya't weird at awkward sa kanya na makipag-ugnayan muli sa akin tungkol sa isang bagay na nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Pagdating sa laman ng email na natanggap ko, na doon ang buong kwento at ebidensya ng nangyari 7 taon na ang nakakaraan at hindi ko makapaniwala sa nakita ko nang basahin ko ito. Lumalabas na si Hana ang may relasyon at hindi si Pete, tulad ng matagal na niyang sinasabi sa amin. Hindi lamang iyon isang malaking kasinungalingan, kundi mas nakakaintriga pa na ang kanyang karelasyon ay isa kong kaibigan, tulad ng kanyang ibinintang kay Pete. Ang aking kaibigan na si Frank, 28 taong gulang, ay cashier sa grocery store malapit sa bahay ni Hana noon, at hindi ko kailanman magagawa ang koneksyon na ito sa sarili ko dahil hindi ko sila kailanman nakita na magkasama. Sa tingin ko,
Pinanatili nila itong lihim ng mabuti, pero hindi sapat upang hindi matuklasan ni Pete. Nang hinarap ni Pete si Hannah, sinabi ni Hannah na kasalanan ko ito dahil ako ang nagpakilala kay Frank sa kanya at sinabi pa sa kanya kung paano niya kailangan ng tulong dahil isa siyang aspiring singer at magaling kumanta si Hannah. Pumayag siyang tulungan siya at bam, nagkainlaban sila bago nila pa ito namalayan. Sinabi pa niya na alam ko ang lahat at tumulong ako na itago ito ng matagal. Siyempre, lahat ng ito ay pawang kasinungalingan at hindi ko man lamang alam na mayroong nangyayari kina Frank at Hannah. Galit na galit si Pete nang malaman niya ito at tuluyan niyang blinok ang buong pamilya ko, na inamin niya ngayon na isang kahangalan sa parte niya. Pero sobrang galit niya na hindi niya pinag-isipan ang kanyang mga aksyon. Siyempre, sinabi niya lahat ng iyon sa akin ng personal dahil ang email mismo ay sinadya upang maging impersonal hanggat maaari dahil ayaw niyang matras ito pabalik sa kanya. Pero nahanap ko. Ang mga ebidensya na kanyang ipinadala ay mga screenshot ng mga email sa pagitan ni Hannah at Frank, kung saan pinag-uusapan nila kung gaano kadaling lokohin si Pete at puno ng mga pag-amin ng pagmamahal at mga plano kung saan sila magkikita sa susunod. Walang paraan na maitatanggi niya ito dahil sinasara niya pa ang mga email gamit ang kanyang middle name na hindi naman alam ng karamihan. Nahuli ko siya ng buhay. Natukoy ko na si Pete ang nagpadala ng email na ito sa akin matapos kong tingnan ang mga kaibigan ni Liza sa Facebook. Dahil pakiramdam ko ay may kinalaman ito sa social media. Nang makita ko sa wakas si Pete sa kanyang listahan, nakipag-ugnayan ako sa kanya. Nagdesisyon kaming magkita ilang araw na ang nakakaraan at sinabi niya sa akin na nalaman niya ang sinabi ni Hannah sa aming pamilya mula kay Emily na nakilala niya isang taon na ang nakalipas. Sinabihan ko si Emily na panatilihin itong lihim ang aking side ng kwento at napaisip ako kung hindi ko sana sinabi iyon, maaaring sinabi niya na ito kay Pete at sana napatunayan ko na ang aking kawalang kasalanan noon pa. Pero nagkita sila at tinanong niya si Pete tungkol sa diborsyo. Kaya't nag-usap sila at sa wakas nalaman din niya ang mga kasinungalingan ni Hannah. Inamin niya na gusto niyang kausapin ako tungkol dito at sabihin ang totoo. Pero hindi niya ginawa dahil pakiramdam niya ay awkward. Sumpain na kung hindi sana madaling mahiya si Pete, mas magiging madali sana ang aking buhay. Pero pinatawad ko siya dahil kailangan ko ang kanyang tulong upang tuluyang sirain si Hannah at alam kong papayag siya. Nagsinungaling si Hannah sa aming mga magulang upang makakuha ng suporta sa pananalapi sa panahon ng kanyang diborsyo at isinakripisyo pa ako upang masiguradong hindi ko malalaman ang katotohanan mula kay Emily. Hindi ko maunawaan kung paano ang isang tao, lalo na ang isang kamag-anak, ay maaaring maging ganito kamakasarili. Sigurado akong hindi siya mag-aabalang itama ang record at basta na lang naniwala ang aking mga magulang sa mga kasinungalingan na pinapakain niya sa kanila sa panahon ng kanyang diborsyo. Alam niyang kung malaman ang katotohanan na siya ang nandaya, malalagay siya sa malaking problema at hindi niya maaaring ipagsapalaran iyon. Ngayon huli na, pero sa wakas lumabas na ang katotohanan at gagamitin ko ito upang sirain ang kanyang buhay, tulad ng ginawa niya sa akin noong mga nakaraang taon. Hindi ko alam kung nakatira pa rin ang aking pamilya sa parehong bahay dahil hindi ko sila binisita ng 7 taon, pero sa kabutihang palad, hindi sila lumipat. Kinumpirma ko ito sa isang matandang kapitbahay bago pumunta at natutuwa akong malaman na naninirahan pa rin si Hannah sa kanila. Hindi na ako nagulat dahil palaging tamad si Hannah at ayaw niyang gumawa ng kahit anong trabaho. Kung may pagpipilian siyang manatili sa kanyang mga magulang at gawin silang magtrabaho, tiyak na gagawin niya iyon. 2 araw na ang nakalipas, kami ni Pete ay basta na lamang sumulpot ng walang abiso sa kanilang bahay. Binuksan ng aking ina ang pinto at halos hindi siya binigyan ng oras upang iproseso ang nangyayari bago kami pumasok. Nandoon din ang aking ama at si Hannah sa sala at parang isang masayang pamilya kami muli. Pero hindi nagtagal dahil agad nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang pumasok kami. Agad na nagbanta ang aking ama at sinabi na tatawag siya ng pulis kung hindi kami aalis at sinagot ko siya na malaya siyang gawin ang gusto niya. Pero pagkatapos lamang basahin ang mga dokumento na ipapakita namin sa kanila. Labis na naguluhan ang aking mga magulang pero mukhang magsusuka si Hannah at nagpaalam upang pumunta sa kanyang kwarto. Akala ko tataka siya. Pero wala rin namang kabuluhan iyon. Ipinakita ni Pete ang mga dokumento ng diborsyo,
at mga screenshot ng mga email ni Hannah at Frank habang ipinaliwanag ko ang totoong kwento. Sinabi rin ni Pete sa aking mga magulang kung paano kinailangang ibigay ni Hannah ang aming pamana ng pamilya, ang singsing na diamante ng aming lola, sa kasunduan ng diborsyo dahil hindi niya kayang bayaran si Pete. Dahil isa siyang guro sa mataas na paaralan, kinailangan niyang ibenta ang singsing sa halip. Labis nang nabigla ang aking mga magulang sa aming sinasabi at iyon ang nagpasobra. Pinanood namin ang drama, habang hinihingi ng aking ama ang paliwanag mula kay Hannah para sa lahat ng nangyari at nang sinubukan pa rin niyang magsinungaling at itago ang katotohanan, kahit na may ebidensya na laban sa kanya, agad siyang pinalayas ng aking ama. Inimpake niya ang kanyang mga gamit at ibinigay sa kanya ang mga bag at pagkatapos ay pinapalayas kaming lahat sa kanilang bahay. Hindi ko na kinailangang sabihan ng 2 beses at umalis ako kasama si Pete habang nagmamakaawa si Hannah sa aming mga magulang na papasukin siya, tulad ng ginawa ko noon. Ito ang karma sa pinakamaganda at hindi ako maaaring maging mas masaya. Ilang araw na ang nakalipas mula noon at dumating si Hannah sa aking bahay. Ilang oras na ang nakaraan at hinihingi na ayusin ko ang lahat sa aming mga magulang kaagad. Hindi ko alam kung paano niya ako natagpuan, pero sinabi ko sa kanya na hindi ko siya pinapasok. Sinira niya ang buhay ko noon, kaya binawi ko lamang ang pabor at pareho na kami ngayon. Tila naubos na ang kanyang pride dahil nang sinabi ko iyon, nagsimula siyang umiyak at inakusahan ako na isang halimaw. Hindi ko pinansin ang kanyang drama at isinara ko ang pinto habang patuloy siyang umiiyak. Isinuot ko ang aking mga earphones at nakinig ng musika, habang ang aking fiance na si Liza ay nagtatrabaho sa kanyang silid-aralan upang wala kaming istorbo. Pagkaraan ng ilang sandali, tuluyan na siyang umalis, pero nag-iwan siya ng mensahe gamit ang marker sa aking pintuan upang ipaalala na isa akong mapaghiganting halimaw. Wala akong nakikitang mali sa ginawa ko at hindi ko pinagsisisihan ito, pero tila kumbinsido si Hannah na ako ang kontrabida dito. Ginawa ko lang sa kanya ang ginawa niya sa akin noon, pero ako ay nagsabi ng totoo habang siya ay nagsinungaling at inabandona ako. Ano sa tingin ninyo? Ako ba ay isang halimaw sa pagsira ng buhay ng aking kapatid at pagpapalaya sa kanya 7 taon pagkatapos niya akong akusahan ng pagsira ng kanyang kasal? Update 1. Patuloy pa rin akong ginugulo ni Hannah kahit 1 linggo na ang nakalipas mula nang siya ay pinalayas. Kinailangan ko siyang pagbantaan ng pag-aresto nang tawagan niya ako sa 14 na beses ngayon at saka lang siya tumigil. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang aking numero at address, pero wala akong pakialam sa ngayon. Tinatangka ni Hannah na palambutin ako dahil sa tingin ko, hindi sapat ang sahod ng isang guro sa paaralan upang mabuhay. Hindi ko iniisip na totoo iyon at siguro lang ay galit siya dahil kailangan na niyang maghanap ng lugar at magbayad ng sariling renta, kuryente, at pagkain ngayon na siya ay pinalayas na ng aming mga magulang. Hindi ko siya pinagsisisihan. At sa tanong ninyo, blinok ko ang kanyang numero ilang beses, pero tila gumagamit siya ng mga kaibigan upang tawagan ako sa conference call, kaya wala ring kabuluhan. Tungkol naman sa aking mga magulang, masama rin sila tulad ni Hannah. Nakita nila ako sa Facebook at nakita ang post tungkol sa aking engagement, kaya ngayon gusto nila na maging bahagi ng aking buhay muli at ipinahayag pa nila ang kanilang kagustuhan na dumalo sa aking kasal. Hindi pa sila nagsorry, pero sa kung anong dahilan, inaasahan nilang imbitahin ko sila sa aking kasal, na napakahalagang araw para sa akin. Hindi ko maintindihan kung saan nila kinukuha ang lakas ng loob upang sabihin ang ganitong mga bagay, pero hindi ko sila sinasagot. Kami ni Liza ay natatawa sa pagbabasa ng kanilang mga mensahe dahil talagang hindi ka panipaniwala ang kanilang sinasabi. Update 2, muling dumating si Hannah sa aking bahay pagkatapos kong pagbantaan siya ng reklamo sa panghaharas kahapon. Paalis na ako sa trabaho pero humarang siya sa aking sasakyan at ayaw umalis hanggang kausapin ko siya. Napakaabala nito kaya tumawag ako ng pulis. Inalis nila siya habang sumisigaw at umiiyak at sinusubukang palabasin na ako ang masama, pero sa kasamaang palad, walang naniwala sa kanya. Tumagal ng kaunti ang pagsampa ng kaso laban sa kanya, pero matapos ko itong gawin, umalis na ako para sa trabaho dahil ayaw kong hayaan na sirain ng insidenteng ito ang aking araw. Sigurado akong ililigtas siya ng aking mga magulang at tama nga ako,
Matapos ilabas siya ng aking mga magulang, nagpadala sila sa akin ng isang mahabang mensahe na nagsasabi na ako ay masyadong mahigpit sa kanila dahil sa isang tapat na pagkakamali na nagawa nila halos isang dekada na ang nakakaraan. Nakakatawa dahil wala sa ginawa ng aking kapatid at magulang ang tapat o pagkakamali. Alam nila ang kanilang ginagawa at alam nila kung gaano sila kalupit, pero hindi sila tumigil sa pagpapatalsik sa akin sa kabila ng alam nilang wala akong ibang matutuluyan. Kaya't ngayon na kaya ko nang gawin ang pareho sa kanila, hindi ko nakikitang may dahilan para maging mabait at magpatawad. Sinabi ko sa aking mga magulang na nawala na nila ang karapatang sabihan ako kung ano ang dapat kong gawin 7 taon na ang nakakaraan, kaya't mas mabuti pang tigilan na nila ang pag-akala. Hindi ko pa sila na-block dahil wala akong oras upang tingnan ang aking mga mensahe, pero gagawin ko ito agad. Kaya't sa wakas, makakawala na ako sa aking pamilya. Update 3, kakatapos ko lang sa trabaho at tinignan ang aking mga social media at nakita kong nagpadala muli ng mahabang mensahe ang aking mga magulang. Kami ni Liza ay binasa ito ng magkasama at ito ang pinaka-nakakatawang bagay na aking nabasa. Siguro, hindi nila alam na wala na akong pakialam sa kanilang mga sinasabi o ginagawa. Tawa na lamang ako ng tawa sa kanilang ilusyon at pagiging pathetic. Ayon sa kanila, pinaniniwalaan pa rin nilang pamilya kami at sinabi nila na tinanggap nila si Hannah pabalik sa kanilang bahay at napagdesisyonan nilang parehong anak nila ay deserve ng second chance, parang ako ang mali. Kaya't habang tinatanggap nila si Hannah, inaasahan nilang dumalaw kami ni Liza para sa dinner upang pag-usapan ang aming mga pagkakaiba sa isang maayos na paraan bago ang kasal. Napakalakas ng loob nilang akalain na gusto ko pa sila sa aking kasal. Tawa kami ng tawa sa kanilang mensahe at pagkatapos noon, sinagot ko na wala akong interes sa anumang kanilang inanyayahan at ayos na ako sa pamumuhay malayo sa kanila gaya ng ginawa ko sa nakalipas na 7 taon. Ipinakita nila sa akin na mas mabuti na ako nang walang sila at magpasalamat ako doon. Hindi ko na sila kailangan at ayaw ko rin ng kanilang pagpapatawad, kaya't magpatuloy sila sa pag-arte na masaya kasama si Hannah gaya ng ginagawa nila dati. Matapos ang huling mensahe, binlock ko na sila dahil ayaw ko na rin ng tawanan. Tapos na ako at aalis na. Sigurado akong susubukan nilang makipag-ugnayan muli, pero huli na para sa kanila. Hindi ko na ito papayagan. Si Liza ang tanging pamilya na kailangan ko at masaya na ako kasama siya. Ang aking mga magulang at kapatid ay hindi kailanman nakakita ng higit pa sa kanilang sarili at duda akong magagawa pa nila. Kaya't sa susunod na subukan nilang makipag-ugnayan, ang aking abogado ang kakausapin nila, at iyon ay isang pangako.